na habag at biyaya na patuloy po namin nararamdaman, patuloy po namin na na-experience, Panginoon, yung po mga pagpapala, yung po mga himala o Diyos na inyo pong ibinibigay, ipinapakita po sa aming po mga buhay. Sa umagang ito, habang kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng inyong pong mga salita, patuloy ko pong hinihiling ang inyong pong presensya kung paano niyo po kami sinamahan sa aming pong pag-aawitan. We pray, Father God, na ang patuloy niyo pong pagsama po sa amin habang kami po ay nag-aaral ng inyong pong mga salita. Pagpalain po ninyo ang inyong pong mga salita na aming pong pag-uusapan sa umagang ito. Kayaan niyo po na ang banal na Espiritu ang siya pong patuloy na magbigay po sa amin ng sapat na kaunawaan, kaalaman. The first revelation, Panginoon, ay patuloy pong ibigay sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, O Diyos, na wala po kaming magagawa kung wala ang pagsama po ninyo. Pagpalain niyo po niyo pong mga salita, pagpalain po ninyo ang mga anak na sa mong makikinig, patuloy po pong dinadalangin na maging maluwag po nilang tanggapin ang niyo pong mga salita. Ang inyong pong lingkod na inyong pong gagamitin, tunay nga po, Diyos, na wala po kong magagawa kung wala po kayo. Patuloy niyo po kong ilagay sa inyong pong panan upang kayo lamang, O Diyos, ang maparangalan, makita at marawalhati sa umagang ito. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, bilang daluyan ng inyong pong pagpapala. Purihin po kayo, dakilain po kayo sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Napakabilis po ang panahon. At kailan na po naglinggo? Linggo ulit. At sure na sure bukas, Monday na naman. So, salamat dahil Mayo na. By next month, by hope o by crook, June na. Diba? So, ganun kabilis po yung ano. Salamat sa Panginoon. Ako po yung nagagalak kanina. Kanina po kayo po yung nag-aaral. Napaka tawag doon. Ang tawag doon sa Diyo? Yung ating pinapag-aaralan. Napaka-interesting yung aming pong pinapag-aralan ngayon sa The Millennial Reign of Christ. So, ang dami pong mga kuro-kuro, ang dami pong mga kaisipan, ang dami pong mga katanungan na gustong i-brought out ng bawat isa. Pero ako po yung nagtitimpi kasi nga, maging sa akin, hindi ko ako sigurado. So, sabi ko nga, kailangan natin talaga mag-aral. So, kanina nga, may mga katanungan doon na yung kasi yung pinapag-aralan po namin, kasama po tayo sa paghahari ng Panginoon for 1,000 years sa mundong ito. After rapture, after tribulation, and then the millennial reign. At babalik po ang Panginoon, nakasama po tayo, maghahari po tayo ng 1,000 taon. The question is, sabi ni Brother Rodel kanina, kasi nga mag-aasawahan daw uli yung mga tao na matitira dito sa mundo. After tribulation po yun iniisip ko, meron pa kaya matitira during tribulation? Doon kasi sa Biblia, nabanggit doon na kung yung mga taong hindi nagpatatak, yung mga taong kumbaga nakayanan nila yung paghihirap, sila yung matitira. Then may question din, may tanong kasi na mag-aasawaan ba yun? Kasi nga sabi, nasa lupa pa tayo kaya mag-asawaan daw. Sabi ko, naisip ko, uy, may second chance. May second chance. May second chance pero doon kasi, napakuha sa kaisipan ko na we are already in the glorified body. Bumaba tayo galing sa langit, ibig sabihin, we are now immortal. Sabi ko, siguro wala na. Kung meron man siguro, kasama ko pa rin yung may bahay ko. Pero wala na hindi na kami siguro magkakanak kasi we are just like an angel na mamumuno, mamamahala sa mundong ito. Kung manganganak kami, parang ganoon din lang. So we are still in the flesh. Tapos na tayo nag-resurrect diba? Yun yung aking pananaw, kaisipan kanina. Pero naisip ko, kung magkakaroon ng pag-asawaan muli. Nakatawa ako kanina yung sagot ko May second chance pa ako mag-second marriage.
Diba? So, wala na siguro yun. Wala na po yun. Interesting yung aming pinapag-aralan kasi ang daming mga question. Ang daming mga question. Pero, natigil kanina kasi wala na pong oras. Kaya nga po, ini-encourage ko kung bawat isa, kung meron kayong panahon, dahil alam ko naman po, lahat po tayo meron pong panahon. Okay? Kung nakakayanan po natin dumalo sa isang birthday party ng mas maaga, linggo pa lang, sa susunod na buwan, yung gaganaping party, meron ka ng inahandang damit. May regalo, meron ka ng target na oras na pagpunta. Why not na yung pong ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ay bigyan natin ng oras o panahon naman. Amen? Amen. Okay? Mas maganda kasi pagka mas marami yung kasi ang daming katanungan at maaari yung katanungan ninyo ay magdadagdag sa amin ng mga kaalaman. So sikapin po natin, hindi man po tayo pare-parehas ng oras sa ating pong mga day off, pero kung merong pagkakataon, yung hiniling po namin ay kasi we are in the sa ibang bansa at hindi pare-pares yung oras po natin. Naunawaan po namin yan. Pero kung meron tayong pagkakataon, bigyan po natin ng pagkakataon yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Okay, so tapos na po tayo. Salamat po sa Panginoon at sa umagang ito ay nais ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Doon po sa Book of Ezra. Ezra po. Esther. Makakasun kasi yan. Ezra. Sa Book of Esther, okay, chapter 4, verses 12 to 16. Sa Book of Esther, ba't nasa Ezra mo? Yan, Esther. Sa Book of Esther, chapter 4, verses 12 to 16. Gusto ko pong basahin po sa salin na hawak ko po, ang MBB version. Sabi po dito sa verse 12, nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinapasabi niya. Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag walang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka ka napunta riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Verse 15. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, last verse, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayunin ninyo ako. Huwag kayong kakain o inom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. Pagpalain ng Diyos ang kanya pong salita na nabasa sa umaga nito. Binigyan ko po ito ng title ng ating pag-usapan, Dare to Speak. Or lakas loob na magsalita. Ang Book of Esther, kung atin pong papansinin, sino po sa inyo nakabasa na ang buong Book of Esther? Sino po sa inyo nakabasa dito? Meron kayong napansin doon? Sa inyo pong pagbabasa? Never po na-mention the name of God in the Book of Esther. Okay? Kung babasahin po ninyo from chapter 1, hindi po from chapter 1, meron po itong 10 chapter ang Book of Esther. At simula sa chapter 1 to chapter 10, hindi po nabanggit the word God in this book. At napapaisip ko bakit parang kakaiba yung Book of Esther. May mga nagsasabi na hindi raw po ito katotohanan yung mga nailathala dito. Pero pinapatunayan yung pong writer nito na lahat ng mga sinasabi binabanggit po dito ay totoo. Okay?
kung bakit po hindi nabanggit, may mga pagkakataon kasi na ang feeling po natin, hindi nabanggit yung Diyos sa libro na yan ay absent ang Panginoon. Okay? Sabi nga doon sa kanta, sa Waymaker, kahit hindi mo nararamdaman, He is still working. Kahit hindi mo nakikita, He is still working. Ang Panginoon. Feeling kasi natin yan, lagi ko nasasabi na babanggit, kasi ang Pilipino, ang tao, feelingera. Parang wala ang Panginoon na. Parang wala doon sa aking paghihirap ngayon. Feeling mo lang yon. Feeling mo lang yon. Pero sa totoo lang, patuloy na pumikilos ang Panginoon because God is in control for everything. Amen? Dito po, from chapter 1, makikita po natin yung pong King's Party. Ang hari po ay, ang hari ng Media Persia ay nagdaos ng mahabang party. Okay? Nagkaroon din po ng hindi lamang po doon sa King's Party, naging yung po kanya pong may bahay ay nagdaos din ng party, Queen's Party. Maaring yan po ay Mother's Day, kaya lahat doon ay puro mga kababaihan. Okay? Happy Mother's Day po ulit sa inyo. Okay? Kung bakit po nagdaos yung king, sa aking pagbabasa, meron kasi siyang gustong ipakita sa buong kanya pong kaharian at siya po ay nag-invite ng mga other places, other kingdom para dumalo sa kanya pong sa kanya pong party na gaganapin. One reason is para ipakita niya kung gaano siya kayaman si King Xerxes. So after King Darius, si King Xerxes ang pumalit at gusto niya ipakita na siya po'y mayaman. Gusto niya ipakita na siya po'y makapangyarihan. And one thing more, gusto niyang ipakita, ipagyabang na mayroon siyang pinakamagandang asawa. And that is si Queen Vashti. Hindi po si si Duterte. Okay. That is chapter 1. Pagdating sa chapter 2, nagkaroon kasi ng konting problema sa chapter 1. Nung ipinatawag siya sa kanya po mga eunuko o yung kanya po mga tauhan na dadalhin si Queen Vashti sa harapan ng mga panauhin niya. At that time siya na po ay lasing na lasing. Sabi niya, tawagin mo yung aking asawa para ipakita sa mga taong gaano kaganda yung queen. Ang mahirap doon, hindi sumunod si Queen Vashti. Nireject niya yung paanyaya ng hari. Kaya nagkaroon ng problema. Nabahala si King Xerxes at may mga tao, meron siya mga political advisor, may mga advisor po na sumangguni siya doon sa kanya pong mga advisor. Yung kasi yung kultura ng kapag merong problema ang hari, meron siyang mga pinagkakatiwalaan ng mga tao upang sumangguni, tanungin kung ano ang dapat niyang gawin. So napag-usapan, in-advise siya na why not na magpahanap po kayo ng mga kababaihan na maganda sa inyo pong nasakupan upang ipalit kay Queen Vashti. So sinunod niya yung payo ng kanya pong mga advisor. At isa doon, si Esther na napili. Napili po siya upang for I think 3 months ba or 6 months na alagain siya. So may mga mag-aalaga sa mga kababayan bago ipresenta, ipakita doon sa hari at mamimili siya doon kung sino yung kanya pong ipapalit sa reyna o sa queen. Of course, pagka tinalagaan, gagawin nilang lahat yung mga magandang bagay. Pagagandahin po nila yung pong dalaga. May make-upan po nila, papakainin po nila ng mga glutathione para mas mapuputi. Okay? Kikilayan po nila yan. Kaya noon pa, may kilay na.
Kaya kilay is life. Okay? Papagandahin, lahat yan. Papagandahin at bago i-presenta dun sa hari. So napili po si Queen Esther. Siya po yung pong napili, siya po yung doon po nabighani yung puso ng hari. So pagdating ng chapter 3, dito po binigyan ng reward ng hari si Haman. Kilala niyo po si Haman? Dito lang. Sa Ilocano, wala kayo. Haman, wala kayo. Okay. Haman. Isang leader po isang leader po dun sa kaharian. Si Haman po ay ginawang pinakapinuno sa kaharian. Binigyan siya ng reward para pamahalaan sa lahat ng kanya pong nasasakupan. Ibinigay sa kanya yung kanya pong sing-sing, yung pantatak. So, nagkaroon ng tawag doon ng kapangyarihan si Haman. So sa kanya pong pamamahala, ipinag-utos niya sa mga tao, sa mga mas mababa sa kanya na dapat magbigay galang sa kanya. Sa madaling sabi, dapat sila po ay yumukod sa kanya pong harapan. So si Mordecai ay isang Hudyo. Si Mordecai ay natira doon po sa galing po siya ng nung nagkaroon ng gera, yung the king of Babylon ay kinuha si Mordecai. At doon po siya nabihag hanggang sa napunta doon sa Media Persia. At doon po siya tumira. Si Mordecai po ay isang Hudyo. At ang kultura ng Hudyo ay hindi dapat yuyukod sila sa mga tao. Ang kanila pong paniniwala, ang kanila pong pinangahawakang doctrines or tawag doon, yung kultura po nila ay hindi dapat sila yumukod sa tao, bagkus isa lang dapat ang kanila pong yuyukuran, yan po ang Panginoon. Okay? So pinag-utos po ni Mordecai ni Haman na dapat magbigay galang sa kanila, sa kanya yung mga tao. Si Mordecai lamang po ay hindi sumunod sa kanya pong kautusan, sa kanya pong kagustuhan, dahil si Mordecai ay isang Hudyo. Labag sa kanya pong kalooban na yumukod. Sa Kingdom of Saudi Arabia, of course, yung kultura po natin mga Pilipino, kapag tayo ay dumadaan sa gitna ng mga nag-uusap sa mga mata, di ba yumuyukod tayo? That is our culture. Hindi naman po tayo kung yinukuran mo yung tao. Yung kultura po natin ay sinasamba mo yung tao. Yan po ay pagbibigay galang sa mga mas nakakatanda sa atin. So, pagdating ko ng Middle East po, dala-dala ko yung kultura ko bilang Pilipino. At alam po ninyo, mayroon pong dalawang supervisor sa hallway, sa pathway. At wala akong ibang madaanan, kundi doon lamang talaga. Ang mahirap is halos sakto lang yung yung isang di pa lang siguro. At ang mahirap doon, kung sila ay mga mudir, sila mga big boss, ay kasi mudir yung boss. Bahala kung anong sangkadaan. So, hindi naman sila sumantabilaman na para may daanan ng ibang tao. So, dumaan ako doon, sa pagdaan ko, yumukod ako. Para sa pag-uusap po nila, sa gitna ko dumaan, yumukod ako. Alam po ninyo, tinadyakan ako ng hindi naman tadyak, yung parang gusto niya akong isang supervisor. Sabi niya, don't bow. Sabi niya sa akin. Kasi parehas lang tayong tao. Yun yung kaisipan po nila. Hindi mo pa pwedeng yukuran yung mga tao kasi tao lang sila. Ang dapat natin yukuran ay Diyos, sabi niya. So meron siyang punto. Kultura kasi kanya-kanyang kultura yan. Sa atin naman, bilang paggalang. So, hindi na ako napag-argue. Okay, ako. Kaya pag mayroon nag-uusap, dahil ako, parang ako isigaw. Ayaw nyo, ha? Ayaw yung bigyan nyo ng galang, ha? O di, kahit matarasihan ka doon ng lawan, bagitan nila. Si Mordecai ay
kinontra niya yung kagustuhan ni Haman. Hanggang sa nagkaroon ng problema. Nagalit po si Haman at gusto niyang ipalipol lahat ng mga Hudyo sa Susa. Anyway, ang Susa ay isang capital town ng Media Persia. Okay? Kung saan doon yung pinagaharian ni King Xerxes. So, nagkaroon ng plano si Haman na gusto niyang patayin lahat ng mga Hudyo sa kanila pong nasasakupan. At hiningi ito sa hari na magbigay ng utos, kasulatan, written, para ipamigay sa mga lugar na ganito ang sinasabi, lahat ng mga Hudyo ay papatayin. Bata man, matanda man, buntis man, o babae man, ay dapat lipulin. Yung kautusan ni Haman, at sinang-ayunan ng king, kasi hindi niya alam yung ginawa ni Mordecai during his reign. Hindi niya alam ng hari na one time ay niligtas ni Mordecai ang hari sa dalawa niyang eunuko na gustong patayin yung hari. So, hindi na alam yun ng hari. Sa madaling sabi, nagpadala sila ng sulat at tinatakan ng singsing ng hari. So wala na pong makapagpigil or wala na makakabawi dun sa hatol na yon. So kailangan sundin yung utos na yon na lahat ng mga Hudyong nakatira dun sa Susa hanggang sa mga liblib na puro na bayan ay dapat lipulin. Ngayon, pagdating ng chapter 4, at isa pa, yung sa verse 8, para maging exciting yung paglipol ng ni Haman sa mga Hudyo. Nag-isip siya kung anong gagawin. So, sabi nila, gusto niya yung exact date. Kukuha siya ng date na para lipulin yung mga tao. So, gumamit sila ng Purim or Pur. Di Purim ay ito po ay isang bato na may mga numbers. Alam niyo yung domino? Sino nakapagdala sa ng domino? Yung pag-ihagis mong ganon, kung ano yung tatayo. So, parang ganon. Ihagis nila yung mga bato na mayroon pong mga numbers at na mayroon pong napili. I think 12 yata yun yung kaya yung Purim, ito po yung naging pangalan ng holiday ng mga Hudyo. Kaya di po nila kasi yun yung time na pagliligtas. Imbes na sila po yung malipol, nagbago po ang situation. So yun po yung pong kwento hanggang sa chapter 4. Ito na po tayo sa chapter 4. Ang haba ng ng introduction Sa chapter 4, dito na po ating po makikita yung pong bagay na mangyayari patungkol po dun sa buhay ng mga Hudyo, sa buhay po ni Mordecai, sa buhay po ni Queen Esther. So, nangyari po ito sa kapanahunan ni King Xerxes. Sa kingdom ng Susa, ito pa sabi ko na became the capital of Media Persia. Si Haman po ay nag-promise, okay? A man named Haman promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. Magbibigay siya ng 350 pila para lamang patayin yung po mga Hudyo. Okay? So, dahil si Mordecai po ay si Mordecai po ay hindi sumunod sa kanyang kagustuhan at nagbigay po ito ng mga copies, the edict for their annihilation have been published throughout the kingdom. Na-publish po 'yan. Talagang naikalat yung kanila pong kalagayan. So the Jews are in danger. Talagang 50-50 na yung kanila pong kalagayan. So, nung nalaman po ni Mordecai
Okay? Nung nalaman po ni Mordecai na ganun yung pinag-usapan, from verse 1, sabi ko daw, nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanya pong kasutan. So na talagang naghinagpis. Of course, pag malaman mo, napapatayin ka na, ano gagawin mo? Di ba, malulungkot ka? So, they are in danger during that time. So, sa ating pong mga buhay, every Christian, sabi ko kanina, dare to speak. May lakas na loob na magsalita. Sino po sa inyo ang mahiyain? Ha? Sino po sa inyo ang mahiyain dito? Yung bang ultimo pangalan mo, hindi mo babanggit? Ha? Naranasan nyo na yun? Yung may kumakausap sa inyo dahil sa hiya mo, ay pati pangalan mo, hindi mo mabanggit, hindi mo masabi. Dahil nahihiya ka. Mahiyain. Walang lakas na magsabi, walang lakas na mag-testimony. Kasi mahiyain. Hindi niya kayang ipagyabang yung ginagawa ng Diyos sa mga tao. Okay? So every Christian should be bold enough, okay, to speak of the gospel for salvation. Amen. Dapat ang tao, every believer, ikaw yun. Ako yun. We are the believers of Christ na dapat meron tayong lakas, capability, kakayanan na magbahagi ng salita ng Panginoon. Otherwise, people are in danger too. Amen. Kapag hindi po tayo magiging boses sa mga hindi mananampalataya, they are also in danger. Kapag tayo po ay mahiyain, dapat hindi na tayo mahiyain. Dapat wala na tayong hiya. Hindi yung walang hiya na ano. Hindi yung walang hiya na walang udom. Diba? Mahiya, ibig sabihin yung bang hindi ka na tinadablan ng hindi ka na kinakabahan, hindi ka na intimidate. Na kung kailangan magbahagi ka, dapat ibahagi natin. Minsan nga, sad to say na minsan mas meron pa tayong napipil na hiya pagka tayo po nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero pag tayo po ay nagkukwento sa mga about sa buhay po natin, ba, hindi tayo nahihiya? Tama po ba yun? Tama, mali? Yung mga nakaraan mo nung nakaraan, parang ang sarap pang balik yan, ikwento. Alam mo, nung ganito ako, nung hindi pa ako nung teenage ko, ganito yung buhay ko. Grabe yung yung mga past life ko noon. Pero pagdating sa talaga ng Panginoon, parang meron kang something na hindi mo mabanggit yung salitang Jesus, hindi mo mabanggit yung verse ng John 3:16 kasi nahihiya ka. Pero pagdating dun sa kabalbalan natin nung high school tayo, parang tuwang proud ka ba magkwento. Nung high school ako, inakawan ko yung teacher ko. Proud na proud ka pa. Okay? So every Christian should be bold to speak the Word of God patungkol po sa kaligtasan, particularly sa mga hindi pa po mananampalataya sa ating po mga pamilya, sa ating po mga kaibigan, sa ating po mga katrabaho, kung may pagkakataon sa ating po mga amo. Amen. Minsan nga yung ating pong bilas, nagtatanong, pagdating sa Bible, nasasagot ko naman, pero ayaw ko namang idirekta yung para hindi lang siya ma-offend. Kasi magkaiba po kami ng faith. So people are in danger if we will not consider the following fact. Number 1, keeping your mouth shut will not do good to the people. Yung pagiging tahimik po natin ay hindi po nakakabuti sa mga tao. Amen. Yung pagiging tahimik po natin
yung pagiging tahimik mo ay hindi po nakakabuti sa mga tao pagdating sa salvations. Okay? Hindi masama ang maging tahimik kasi ano yan magiging natin yan. Yung tahimik sa mga bagay na makamundo, okay yun. Pero pagdating sa kaligtasan, dapat hindi po tayo magiging tahimik. Keeping your mouth shut will not do good to the people. Okay? Balikan po natin yung kay Esther, kay Mordecai. Sabi ni Mordecai sa verse 13, ganito naman ang pinasasabi niya. Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Okay? Kapag, sabi ni Mordecai, kapag ipinagsawalang bahala mo ito, maaring makaligtas ka. Huwag mong sisiguro'y makaligtas ka, pero tinitiyak ko, sabi niya, na lahat ng iyong angkan ay malilipol din. So keeping your mouth shut will not do good to the people. Okay? If you keep your mouth shut, sabi ni Mordecai, you will not be spared from annihilation. Yung kaparusahan. Sabi ni ni Esther, pero isang buwan na, 30 araw na hindi ko iniimbitahan ng hari. Yeah, sabi po dito sa sa verse 11 sa C. Sabi ko na yung verse 11. Alam natin na lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sa kanila pong sa rule ng hari, kapag walang invitation ng hari ay hindi pwedeng pumunta doon sa trono or sa kaharian, doon sa tirahan ng hari. Maging ang queen. Wala siyang karapatan. Otherwise, siya po ay papatayin pag hindi nakursunadahan ng hari. So, Queen Esther ay nasa bingit din ng kamatayan. Okay? Nasa bingit din ng kamatayan. Her life is at stake too. Kumbaga, problema din. Meron din siyang problema. Nanganganib din yung buhay niya kasi nga walang invitation. Not just like sa ating sa buhay po natin, sa ating gobyerno, kapag wala kang tawag doon, wala kang tawag doon yung sulat. Appointment. Kung wala kang appointment doon sa sa presidente, hindi ka makakapasok. Kahit na mayroong appointment, meron pa rin sasala sa iyo. Okay? So, tawag doon titingnan yung appointment kung talagang legit yun o hindi. Hindi basta-basta. So, doon po sa kaharian, ganoon po ang kanila pong rule. Hanggat walang invitation ang hari, hindi pwedeng pumunta maging ang queen. So, contextually, ito pong tagpong ito ay hindi patungkol po sa mission, but merong similarity. Merong similarity. Sabi ko na, keeping your mouth shut will not do good for the people. Okay? If we do not tell the good news to the lost, they will also perish. Kung hindi po natin sasabihin po yung pong gospel patungkol po sa kaligtasan, they will also in danger. Inulit ko po, kung wala po tayong kakayanan, kung mananatili po tayong tahimik sa ating pong mga buhay, at hindi natin ibabahagi yung pong gospel ng Panginoon patungkol po sa kaligtasan, they are also in danger. Kaya hindi po maganda na manatili po tayong tahimik. Especially, particularly, sa ating pong mga pamilya. Nasubukan niyo na pong nagbahagi sa inyong pong mga pamilya. Nung binago ka ng Diyos, nung tinanggap mo ang Panginoon dito sa Macau, did you experience na bahagian sila even sa mga text man lamang
sa mga messages man lamang. Nasabi niyo na yan? Baka naman po pati sa pag-message, nahihiya po kayo magbanggit. Ha? Nahihiya kayo magbahagi ng John 3:16. Hindi ka na niya makikita noon, hindi ka na nila mapapakinggan magbasa. Napakasimple na naman po, copy-paste, then send. Sa mga GC po ninyo, try. Amen. Amen. Napaka-high-tech na po ang ng sistema ngayon. Kahit hindi ka na magsasalita. Just copy-paste the Word of God and send to your loved ones. Ang bilis, andun na. Kung di man sila mag-react, wala na tayo doon. As long that we are continually preaching and sharing the good news of salvation. Yes. Amen. Amen. Kung atin mong titingnan po, sa buhay ng mga believers in the book of Acts, okay? Sila Peter and John during the first century were warned not to speak the name of Jesus. Winarnihan sila. Binalaan sila na hindi na dapat sila magsalita sa Acts chapter 5, verse 28 to 29. Hanggang sa mga mas nauna kasi they are preaching, they are sharing about Jesus Christ, the good news, His resurrection, about sa kaligtasan. At marami po silang naging mga tagasunod. Marami pong naniwala at nabahala yung pong kaharian, nabahala po yung pong mga Romans. Mga ibang mananampalataya, ibang faith, na mas marami na po yung nahihikayat ng mga taong ito, mga disipulo ng Panginoon. At hindi nila magawa yung mga gusto nilang gawin sa mga tao. Kasi meron nahahati na yung grupo. So, sila po ay kinulong dahil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. But, the good news here is sa verse 28 and 29, tayo po dyan, hindi ba't ipinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem. Diba? Sa buong Jerusalem. At kami pa ang pinagbibintangang ninyong pumatay sa Kanya. Tama naman. Okay? Sa verse 29, sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. We ought, sabi nila, we ought to obey God rather than man. Amen. Keeping our mouth shut will not do good for someone. Kailangan natin gawin yan. Kailangan natin na ibahagi ang salita ng Panginoon. Even your simple testimonies about the good things na ginawa ng Diyos, mahalaga yan sa mga tao. Yes. Amen? Amen. Hindi po kung sino-sino ang ating pong pinapag-usapan. Amen. Right. Pag-usapan natin yung gospel, pag-usapan natin sa Jesus. Ang problema, pag nagkatipon, even the believers, hindi lang sa mga unbelievers, even the believers, pag nagkaroon ng pagtitipon, ibang pinag-uusapan rather than Jesus Christ. Guilty. Inaamin ko po yun, hindi lang kayo, ako rin. Minsan, ano pa usapan yung ugali nito? Yung ugali ni pastor. Di ba? Tama mali? Amen. May tama talaga tayo. The best thing we do, pag tayo nagkatipon, dapat yung laging pagpapalakas ng loob ng bawat isa, and that is what we call fellowship. Amen. Amen. To build up yung ating pong mga spiritual life. Kasi pagka pinapag-usapan natin yung seatmate mo, yung katabi mo, hindi hindi benefits yun. Nagkakaroon ka ng galit lalo sa puso mo, di ba? Di ba? So, sabi doon, preach the word in season or out of season. Walang panahon ng dapat lahat yan, sabi ni Pedro, sabi niya, ni Paul, let us preach the word in season or out of season. 2 Timothy chapter 4 verse 2. It is because we are not only a listeners of God words, but we also are doers. Hindi lamang po tayo tagapakinig. Ganda ng preaching ni
Talagang pagkatapos nun, wala lang. Okay lang. Naging lang tayo sa the whole Sunday. Kinabukasan, back to normal life. Okay? Katotohanan, the fact is, keeping shut our mouth is not good for someone. We need to speak, to share the gospel of the Lord. Sa mga ka-boardmates po natin. Amen. Alam po ninyo, yung pagbabahagi, hindi naman kailangan, yung ating pong kinikilos, sapat na po yun. Yes. Yung ating pong pag-awit ng mga gospel songs, pag narinig yan ng ating pong mga kaibigan, maganda na po yun. Magkakaroon ng pagbabago magkaroon ng kakaiba. Uy, pa ito inaawit dito. Dati, dati kinakanta niya, ano yun, beat yun? Hawak ko ang beat. Okay. Pangalawang fact, sabi doon, if you refuse, sabi ni Mordecai sa verse 13 and 14, if you refuse God someone to use, yun po ang katotohanan. Pag ayaw po ninyo, alam po ninyo, merong gagamitin na iba ang Diyos. Pag ikaw ang nag-refuse, pag ikaw ang nag-reject, nag-retract sa katawagan, sa tawag ng Panginoon, meron pong ibang gagamitin. Yan, mas masakit yun. Magkatabi kayo. Iba pa tinawag, ibig na ikaw. Kasi ayaw mo God is Almighty. You can't confine Him in a box. At sabi mo, bahala ka na dyan. We cannot put God in a box. Hindi natin pwedeng ikulong ang Panginoon na sabihin natin, diyan ka muna, Lord. Okay? Sabi ni Mordecai, if you play safe, God will use someone in your place and you will miss the opportunity to be blessed. Okay? Huwag natin i-miss yung opportunity na pagpalanda ng Panginoon. Gamitin natin ang sarili po natin for a blessing to someone. Amen. Gamitin natin yung sarili po natin upang may bahagi, may parating yung pagpapala patungkol po sa kaligtasan ng Panginoon. Dare to speak. Dapat magkaroon tayo ng lakas na magsalita. Magkaroon tayo ng tapang na magsalita. Hindi yung tapang ng pakipag-argue. Merong ganun. Katapangan sa pakipag-argue. Walang katapusan ng pag-argue. Amen. Amen. If you refuse, sabi po ni Mordecai, God someone to use. Pag-pray po natin na tayo ang nagamitin ng Panginoon. Na hindi lang si kapatid, hindi lang si pastor. We are all missionaries of God. Nandito po tayo sa ibang bansa. Pwede tayo mag-mission sa ating po mga mahal sa buhay. If you are truly received Jesus Christ, then makita nawa yung pagbabago at sa pag-uwi mo sa Pilipinas, makasama mo yung mahal mo sa buhay, makita mo yung pagbabago mo. Enough para sabihin mo, ikaw ay binahagi ng Diyos. At maniniwala ang ating po mga kaibigan, maniniwala ang ating po mga kapitbahay na binago na tayo ng Panginoon. Mas paniwalaan po nila kung tayo po nag-share. Kasi nakikita yung pagbabago natin There's someone changes in our life. Amen. Baka naman pagbalik mo doon, tinawag ka, sige, fight. Parang wala na bago. Diba? 1997, ako po'y pumunta ng Taiwan. 1 year po akong isang mananampalataya. Very napakamurang edad ng pananampalataya ko. Of course, mga kaibigan ko sa Pilipinas, alam po nila yung buhay ko nung ako po'y binata. Alam po nila yung buhay ko na ako'y binata. Ang mga kasama ko, mga matanda, during pagtitipon. Kasi naging player pa ako ng barangay. So, nung pumalis ako, yun yung tingin nila sa akin. Pagdating ko ng Taiwan, naging training ground ko po ang Taiwan. Mas pinalalim ng Diyos yung aking pananampalataya. Ginamit ko ako doon sa bansang Taiwan for 5 years.
ginamit ako doon ng Panginoon. Pagbalik ko sa Pilipinas, ang tingin ng mga tao, ganun pa rin ako. Mga kaklase ko, mga kabatsmate ko, ganun pa rin yung tingin nila sa akin na mahilig magbarbil pa rin. Alam ko rin, itinanggi ko. Sabi ko, unti-unting ipinakita ko na iba na ako. Alam po ninyo, isang bagay na sa mga kapitbahay po namin, nagbago yung tingin po nila sa akin. Yung mga kaibigan ko, nagbago ang tingin nila sa akin. Hanggang sa lumipas mga panahon, nahiyahan nila akong yayain sa gandong bagay. Then one time, tinawag pa niya akong pastor. Hindi pa po ako pastor yun during that time. See? Dapat kapag tayo po ay naniwala sa Panginoon, panindigan po natin yan. Sabi nga ni Pastor Cesar Norbol, hindi lamang sa nguso na tayo ay born again, dapat sa puso. Amen. Amen. If you refuse the calling of God, God someone to use you. Okay? So dare to speak, dapat mayroon na lakas. Maaring ma-miss mo yung opportunity ng pagpapala. Kapag tinanggihan mo yung tawag ng Panginoon. Pangatlo at panghuli. God has a purpose in you. Mayroon pong purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung bakit mo nararanasan ngayon yung ganong sitwasyon sa buhay mo, may purpose ang Panginoon. Huwag mong tignan yung sitwasyon mo. Tignan mo kung sino yung Diyos na tumutulong sa iyo. Huwag mong tignan yung problema. Problema lang yan. Okay? Because God has a purpose in you. Sabi sa 14b, kapag walang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit, malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Sabi yan, anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Baka nga napunta ka dyan sa kanyang sitwasyon dahil mayroon pong purpose ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. Amen. Amen. Kaya huwag mong tingnan yung situation mo. Tingnan mo, isipin mo na mayroon pong purpose ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya sabi ni Mordecai, baka nga, kaya ka napunta dyan. Could you imagine? Ang pagpili ng magiging asawa ng hari ay yung pong mga mayayamang pamilya. The royal family, dapat doon manggagaling ang mapapangasawa ng hari. But, bakit si Esther ang napili na isang Hudyo? Dapat pag namili ang hari, pitong kilala sa kanya pong kaharian, dapat doon siya mamimili ng kanya pong mga pangasawa. Hindi yung remnants, yung itinapon lang. Si Esther po, isang Hudyo, isang mahirap, pero may kagandahang loob. Okay? Kaya sabi ni Mordecai, baka nga, kaya ka napunta riyan, ay dahil meron pong plano, o sabi niya, maging kasangkapan ka para maligtas ang mga kapwa nating Hudyo. Kaya nga baka nandyan ka ngayon sa situation mo, gagawin ang kasangkapan ng Panginoon. Amen. Amen. God has a purpose in you. Kaya napunta ka ngayon sa isang ganitong trabaho dahil may purpose ng Panginoon. Amen. Esther was just crowned as the new queen of Susa for nothing. Hindi lamang po siya nakurunahan para maging queen, reyna ng Susa. Para ganun lang. Okay? Sabi ni Mordecai, who knows of the reason why you are in the position? Accident, di ba? Na naging katulong ka.
Yung katayuan mo ngayon, aksidente ba na naging kunyang ka? Aksidente ba na naging manager ka? Aksidente ba na naging turista ka? Okay? Aksidente ba na naging mahirap ang pamumuhay mo? I think no. Minsan, habang ako'y minsan pagka naging self-pity yung tao, naisip niya yung situation niya eh. Bakit kayo pinanganak akong mahirap? Minsan sinisisi pa natin mga magulang po natin. Bakit kasi hindi sila naging mayaman at naging mayaman din ako. Hindi ako ganito nagpupunas mga inodoro, di ba? Kapatid, hindi aksidente naging mahirap ka, hindi aksidente naging katulong ka. There is always plan of God. Amen. Sabi nun sa 29 verse 11, for I know the plans, sa Jeremiah, the plans to prosper you, not to harm you, saith the Lord. Amen. Amen. Yes, sir. To give you hope. Hindi aksidente na nandito ka ngayon sa bansang Macau. Yes. Bakit hindi ako nakita? Amen. Hindi ko kayo nakita. Amen. Hindi tayo nagsama-sama. What is a coincidence? Amen? Hindi aksidente na naging utility ka sa isang building. Taga tapon ng basura. But there are always a blessings. Si Brother Rodel, hindi bumibili ng gamit yan. Nung dumating dito, ilan lang yung kanya pong mga sinusuot. Pinagtyasagaan niya yung mga dati niya mga kasutan. Pero ngayon, puro branded. Galing sa trabaho. That is a blessings. That is the purpose of God. Kung sa Pilipinas, hindi mo nasubukan magsuot dito, nasubukan mo sa pamamagitan ng mga lapsap lang. What a blessings. Amen? Yung mga nagpunta dito, isang hand carry ng damit po nila after 1 week. Nagbagahe na, puro damit. Di ba? Always have a purpose ang Panginoon. Si Pastora Eunice, nag-mission ng almost 1 month. 2 king size nagkasya. The answer is no. Hindi aksidente. Everything has a purpose because you are valuable and contribute a lot in the Word of God. Kung si Moises ay meron pong tungkod or staff, kung si Elijah ay meron pong balabar or mantle, kung si David ay meron pong sling, ano naman po ang meron po sa atin? We have a mouth. We have the Holy Spirit to do everything. Because the Holy Spirit given us in 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi doon, binigyan tayo ng espiritu ng katapangan. Okay? Ano pa? Sabi niya? Sana natin. Dito magtatapos. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Verse 7, sabi doon? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Oh, yan. Hindi espiritu ng kapangyarihan, Hmm. pag-ibig at disiplina sa sarili. Kung yung mga ninunong natin ay kung si David merong sling, meron tayong Holy Spirit. Wala ka mang sling, wala ka mang staff, wala ka mang mantle, you have the Holy Spirit. Give us power. Kaya huwag tayo mahiya. Do not keep your shut mouth. Okay? Do not resist the calling of God. God is always have a purpose in your life, in our lives. Amen? Kaya kung mayroong pagkakataon, sabi dun sa Galatians chapter 6 verse 9, kung mayroong pagkakataon
gumawa tayo ng mabuti. Amen. Amen. Opportunity yan. Kung merong pagkakataon, gawin na natin habang maaga pa. Habang hindi pa po dumarating ang Panginoon. Punos, baka mamaya habang nagkaganan tayo, dumating ang Panginoon. Sayang yung mga araw na hindi tayo nakapagbahagi. Andayin natin yung 1,000 years. I don't think so kung makakayanan natin yung tribulation. Ngayon nga pa lamang ang hirap ng buhay. Di ba? What more yung pong tribulation na binabanggit po doon sa Bible. So, pag-pray po natin, hingin natin sa Panginoon that God give us strength. Amen. Dare to speak. Huwag tayo mahiya. Hingin natin na mayroon tayong lakas ng loob. Yung pinagbawalan ng mga believers doon sa Book of Acts, ang hiningi po nila sa Panginoon, katapangan. Instead na sila po ay matakot, hiningi po nila, Lord, give us strength and power, boldness to share the word. Amen. Huwag tayong mahiya. Dahil ang hiya ay para sa kabayo lamang. Purihin mo, Panginoon, sa umaga nito. Tayo po ito tumayo at manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, Lord. Yes. We give you honor. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon, dakilahin po kayo sa umagang ito. Hallelujah. Tunay nga po, Diyos, na napakabuti po ninyo sapagkat sa lahat ng bagay ay kumikilos po kayo sa aming pong kalagitnaan. Yes, Lord. Salamat po, Diyos, sapagkat hindi po aksidente yung pong katayuan po namin ngayon. Dahil naniniwala po kami na meron po kayong plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as we continue, O God, na mamalagi sa mundong ito, sa bansang ito. Give us power, Lord, boldness, Panginoon, na magbahagi ng inyong pong mga salita patungkol po sa kaligtasan sa mga tao hindi pa po nakakilala po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Holy Spirit, give us power. Holy Spirit, give us boldness. Yes, O God. Hallelujah. To share the gospel of the Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat po, Diyos, sa umagang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat salita po ninyo. Namin po napagbulay-bulayan sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Pagpalain po ninyo mga kapatiran ito. Tanggalin po ninyo yung po mga pagdududa. Tanggalin po ninyo, Panginoon, sa kanila po mga puso. Yung pong mga bagay na yung pong pagkatakot, O Diyos, o pagkamahiyain, O God. Bagkus palitan niyo po ito ng katapangan Amen. na magbahagi ng inyong pong mga salita. I pray, Father God, for the harmony of this church. Yes, Lord. I pray, Father God, sa pagkakaisa ng mga kapatirang ito, na sa tuwing kami po ay mag-usap-usap, walang iba namin pag-usapan kundi kayo, ang inyong pong kadakilaan, ang inyong pong kabutihan, Panginoon. Patuloy niyo pong palaguin ang pananampalataya ng bawat isa. Patuloy niyo pong palaguin ang iglesyang ito, Panginoon. At kayo lamang ang may taas, madakila at maparangalan. Maraming pong salamat. We pray, Father God, na patuloy niyo po kaming gamitin mightily sa mga iba't ibang kapamaraanan ninyo. Salamat po, Diyos. Sa inyo po, Panginoon, pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang tanghali po sa mga.